Hello po, welcome sa ating Be Empowered program. Alam niyo po na sa bawat episode natin ng Be Empowered program, ang dami nating mga storing na di-discover which is nakakaiba. And today, pag-usapan natin yung love scam. Maraming scammer, pero I believe kakaiba tong love scam na ito. Pastor, gusto kong mas malaman or magkaroon ng mas maraming information about that. That's why yan yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Meron tayong special guest. Ano pong pangalan ninyo? Christina. Christina. Ma'am Christina, taga saan po kayo sa Philippines? Bohol. Bohol. Ano pong salita sa Bohol? Bisaya. Bisaya. Yes. Ano ang good morning sa Bisaya? Maadjong buntag. Maajong? Buntag. May maajong talaga? Jong? Yes. Ka na? Okay, first time ko yan marinig. But anyway, ilang years ka na sa abroad? Magsi 6 years. Magsi 6 years. Dito lang sa Hong Kong? No. Saan yung unang? Saudi Arabia. Saudi Arabia. Ilang taon ka rin doon? 2 years and 3 months kasi COVID rin? yan. Yes. So, kamusta naman so far yung experience sana doon? Doon, lahat ng documents ko, pati cellphone ko, nasa amo ko. Tapos, sexually abuse sa asawa niya at saka sa kapatid niya. So, itong na-sexually abuse, sabihin natin, sa asawa at Kapatid ni among babae. alam ko, di ba, parang napaka-sensitive na Yes. topic yun. Pero, halimbawa, sa ganito, bakit di ka nagsumbong? Wala po akong nagagamit na instrumento para makatawag. Kasi lahat ng mga pag-aari ko, nasa amo ko, babae. Parang balak mong, hindi. Hindi rin ako makalabas na solo. Mhm. Lalabas ako kasama yung anak niya pag nagtatapon ako ng basura. Pero, how about nagsumbong sa asawa niya? Wala po akong Lakas parang, din ng loob. wala. So talagang inantay mo lang rin matapos yung kontrata mo, Opo. tapos bumalik. Mm-mm. Mhm. So, mabigat yung pinagdaanan mo. Yun, Yes, diba? I grabe. believe that's one of hindi mo rin malilimutang experience. Yes. Pero alam niya ng asawa mo, Bago po ako nag-abroad, hiwalay na po kami ng asawa ko. bago kayo Yes nag-abroad. po. So, and then, after nitong Saudi yun, di ba? After Yes. ng Saudi, dito na yun? Dito Hong sa Kong. Hong Kong. So, dito sa Hong Kong, ilang amo ka na? Isa lang? Or Dalawang amo. kadalawa? Sa unang amo, so far, Ang kamusta? unang amo ko, naka 1 year and 6 months ako. Tapos ano yun, nag-break ka ng contract? Nag-break contract ako kasi nanggugulo yung collector ng mga bangkong inutangan ko. Yes. So, para hindi ka na ma-terminate, ikaw na yung Ako nauna. na lang po yung nagkusang sa amo ko na kasi natatakot ako para sa mga bata. Kasi sa inaalagaan mo. Mm-mm. Pero, sabi mo, bakit may mga collector, nagkautang ka? Yes. Paano? Paano nagsimula yung lahat? Nag-umpisa nung nagsabi yung kachat ko. Kachat saan? Facebook lang rin? Yes, sa Facebook. Pero paano kayo nagkakilala nito? Hindi ko siya nakikita personal. Through Ikaw video unang call. nag-chat o siya yung unang nag-chat? Siya yung unang nag-chat. Mm. Tapos, sabi niya sa akin na tutulungan ko raw siyang ayusin yung mga documents niya kasi gusto daw niyang pumunta dito sa Hong Kong. Ako daw yung gagawa ng mga papers na kakailanganin para makalabas siya sa bansang yun. Tapos, kailangan mo magpadala sa kanya? Yes, through Bitcoin machine. So, Pero, Pastor, dalawang number po yun. Yung unang number na ginamit niya sa Hong Kong. Tapos yung papadalhan ko ng pera, iba ang numero. Mm-mm. So, pero paano ka na-convince na dapat kang magpadala? Napamahal ka sa tao? Yes. So, sa umpisa, it's not about money, parang Parang emotion. Kasi para sa akin, nag-expect kasi ako, Pastor, na talagang totoo siya. Siya yung parang hahango sa kahirapan kasi pagod na ako noon. Pagod na ako sa panglalait sa pamilya ng asawa ko, tapos sa amo ko pa, tapos sa mga alaga ko. So, ang bigat-bigat na ng Bigat, pinagdaan. sobrang bigat. So, yung una niyang hiningi sa'yo, magkano muna? 25,000. 95,000. Ano yun? May inipon ka o inutang mo talaga? Inutang talaga yun. So, wala kang ipon that time. Wala. So, pumunta ka sa bangko, nanghiram ka ng 25. Yes. Okay. Yes. So, monthly mo yun binabayaran? Ganun? Yes, monthly. And then, mga gano'n rin ba kayo katagal na nag-uusap na?
3 months lang. 3 months lang? Yes po. Tapos, ano yun, sa first month may pinadala ka agad or No. hindi naman? Hindi naman. Lahat nangyari sa third month, parang ganun. Mm-mm. Kaya parang nakuha na rin yung tiwala mo. Mm-mm. So, sa third month, sa isang buwan lang yon sa umpisa, 25. Yes. Afterwards, Naging 14, naging 10, so yung total is, magkano yung total? 60. 60,000 Hong Kong Wala dollar. pa yung passport na isinanla ko ng 5K sa isang tao So, aside from that, nagsangla ka pa ng passport. ng Yes. passport. So, alam nyo po, mga kaibigan, pinag-uusapan niya yung about sa pagsasangla ng passport. Hindi po pwede yan. You know na merong batas na dapat hindi natin sinasangla yan. Na-commit niya yung mistake na to para lang maging eye-opener na huwag niyo pong ilagay yung sarili ninyo sa kapahamakan. May mga sitwasyon na pwede nating maiwasan. Pero may mga sitwasyon na pwede nating ilagay yung sarili natin sa kapahamakan. At nasa batas na hindi natin pwedeng isangla yun. Especially wala ka pa sa sarili mong bansa. Unawaan niyo po ba? Pero siguro talama kasi yung ganito, di ba? Yes. Masyadong in na yung mga tao sa internet. Yes. And then, nagpapaniwala sa mga pangako. Yes. And, paano ka napunta dito sa help center? Dahil sa kakulitan ng isang evangelist. Mhm. At the third times niya akong kinukulit, talagang nag-give-in ako. Sabi ko, Pero okay, na-depress ka na rin ba that time? depressed, saka pagod na ako sa sitwasyon na yun. Kasi, yung mga collectors nga, Mhm. Parang kung saan-saan. sa kung saan-saan, Okay. tapos inaabangan talaga ako paglabas imagine. ng bahay. And, nung pag-attend mo dito sa help center, how was it? How was the experience? The first experience, ayaw ko talagang, parang yung pa ako hihilain palabas. Mhm. Opo. Tapos, nung nakapasok na ako, kinikilabutan ako. Yes. Tapos, nung sinabi ko sa nag-invite sa akin, kung pwede sana magpa-counsel ako. Mm. So, nagpa-counsel ka that time? Yes, nagpa-counsel ako at Teka lang, yung nagpa-counsel ka, may binayaran ka po ba? No. Wala. No. Libre pala. Libre. Yan po yung tinutukoy namin sa inyo. Kasi how many times iniisip nila na kapag may sinasabi lang namin free counseling para maingganyo yung tao. Pero to be honest, di ba, nagka-counsel tayo and then we give yung proper advice pa nga para sa inyo. Yes, Diba? yes. Para sa iyo, gaano ka-importante yung help center na to para sa kagaya mong OFW. Sa mga kagaya kong OFW, lalo na sa mga na-love scam, Mhm. hindi po ganun kadali. Pero dito sa help center, natutunan kong mag-open para ang mga teaching kasi dito, practical teaching siya at saka maaari mo siyang i-apply sa buhay mo. Tsaka may mga pagkakataon din kasi sa katigasan din ng ulo at saka mas lalong sinusunod yung emosyon natin, mas lalo tayong napapahamak. Malaki talagang naitulong kasi ngayon, overcomer na po ako at saka have peace. Okay, mga gaano na po kayo katagal sa help center? 1 year and 6 months. Pero napagtagumpayan mo lahat. Yes. Can you imagine that? Yung sinusubukan mong maabot in more than a year, less than 2 years. Diba? Naaabot mo siya. At yun rin po yung plano namin para sa buhay ninyo. Kayo po na siguro na-scam rin. At hindi ka namin pinapangakuan na pag na-scam ka dito, naloko ka o bigyan ka namin ng pera. We are not going to do that. Ngayon pa lang, I'm making it clear, hindi ka namin bibigyan ng pera. Ang ibibigay namin sa iyo, actually hindi kami, yung Diyos, bibigyan ka ng panibagong pag-asa. Kayo po na biktima ng scam at akala ninyo wala nang way para mag-restart, meron pa po. Bisitahin niyo po yung isa sa help center namin sa buong mundo. Siguro po nanonood ka and then hindi ka dito sa Hong Kong. May help center tayo sa buong mundo. Tawag ka lang sa amin, call ka lang sa amin kung kailangan mo ng karagdagang impormasyon. Okay? Huwag po tayo papaloko. Ang hirap ng buhay, di magpapaloko ka para bang gumuho yung kastilyong buhangin mo niya. So wag natin gawin yung pagkakamaling ito. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos, mag-ingat kayo. God bless you. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Help Center dito po sa Hong Kong.
At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang help center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.